So what is up you guys, again Joshua D, back at it again with another YouTube video, and welcome back again to my brand new YouTube channel. Yes, bagong-bago na po itong YouTube channel natin ngayon, and congrats sa atin kasi we reached the 1,000 subscribers. Hindi naman natin to marireach dahil sa inyo. For today's video guys, bringing you the best tips and tricks, also my strategies and also my secret on how to build and grow your YouTube channel, and let's convert your capability here in YouTube into a success that's coming up. If you are new here to my channel, consider subscribing. And for today's video guys, thank you so much sa walang samang pag-support sa akin. Gumawa lang tayo ng panibagong YouTube account kasi mayroon tayong personal issue dun sa kabila nating account. Wala na po tayong access doon. Sa mga supporters ko, nakasubscribe pa rin doon, mag-unsubscribe na kayo para dito na kayo mag-subscribe. Sa video na ito guys, pag-uusapan natin ngayon yung December favorites. Monthly tradition ulit tayo. Bago tayo magsimula guys, if you want to help your brother out, don't skip ads. Kung mag-umpisa na tayo sa favorites natin ngayong December, gagawin natin siya ng by category. Mauna muna tayo sa fashion. Number 1 na favorite ko ngayong December, Uniqlo clothings. Kasi naging addicted ako sa mga Uniqlo na apparels kasi super ang ganda ng mga outfits nila. Matibay, hindi siya masisira agad. Na kahit matagal na, bagong-bago pa rin. So this is the pants na talagang gustong-gusto ko sa brand ng Uniqlo. This is pants, black pants na ginagamit ko din pang church, outing, pang labas, pag pupunta sa mall or something, ito ginagamit ko. Uniqlo siya. Gandahan kasi ako sa style niya, kaya napabili na ako. Meron din ito sa official store nila sa Lazada and Shopee. And kung gusto nyo matry, personally, punta kayo sa SM department store or punta kayo sa mismo sa SM at hanapin mo yung Uniqlo branch nila doon. Kasi I'm sure naman lahat ng SM meron ng Uniqlo kung saan kayo makakabili ng personal belongings nyo. Yung mga talagang gustong-gusto nyong bilhin. Medyo naalis na yung sulat niya kasi syempre nalalabhan, nababrush, and something like that. So, pero yung tela niya, super ang ganda. Matibay pa rin siya. Naging favorite ko siya. Next na favorite ko ngayong December is yung itong military na jacket, hoodie jacket. Maghanap ako ng link nito sa Lazada and I will put down in the description below. Ang ganda tela niya, lalo na kapag umuulan, hoodie jacket siya guys, kaya subukan nyo na. Meron siyang tatlo design doon. I-check nyo na lang kung ano yung mas gusto nyo. The next na item na favorite ko ngayong December is itong Uniqlo din na clothing apparel. So ito is blue. Okay, blue na jacket. Jacket siya. Pwede din siya maging polo kasi meron siyang collar. Uniqlo siya. And bumili ako ng small. I've been addicted talaga sa Uniqlo apparels kasi super ang ganda ng tela niya. Next na favorite ko dito sa fashion is itong sapatos mula sa Jump. Actually, ginagamit ko na siya. Meron ito, available ito sa department store. Kung hinahanap nyo lahat ng mga sizes nito, mga design, punta po kayo sa SM department store. Kasi super ang ganda lang talaga to. Na-try ko na siya. Para sa akin, nire-rate ko siya 9/10. Kasi kapag isusuot mo siya, meron siyang white na para siyang heels. Pag iapak mo siya, super ang lambot. Parang hindi mo nararamdaman yung mismong floor. Ito yung nagustuhan ko. Trinayal ko kasi ito sa SM mismo. And super ang ganda lang talaga kaya napabili agad ako. And that time kasi sale ng SM. So, bumili na ako. And next item sa favorite list natin ngayong December is itong face mask. Washable face mask siya. Nabibili din ito sa SM guys. Super ang ganda lang talaga ng design niya. And kahit natapos na yung pandemic, super ang ganda pa rin siyang gamitin for fashion. Basta super ang ganda lang talaga tignan. Washable din siya, hindi mo na siya kailang itapon. Like, ginamit mo to ng 1 to 2 days, pwede mo siyang labhan. Ang dali lang niya matuyo, pwede mo siyang gamitin kinabukasan. Super ang ganda lang. I think nasa 180 pesos or 150 pesos ito sa SM. Bili na kayo. So, yung isang ganito kasi binigay ko kay daddy. So, ginagamit niya. Mask na washable. Design to ng Korean face mask ba yun? Yung disposable, ganyan. Ito, garterize. Then, ito is tela. Maganda kasing tela, klaseng tela. Talagang ginamit talaga nila for fashion. And next item is we have the Blackpink na merchandise. Yung cup niya.
Kung nanood kayo nung previous vlog natin, yung tinist test natin, ito po yun. Rate ko siya ng 9/10 kasi pwede mo siyang dalhin kung pupunta ka sa Starbucks. Like, kapag bibili ka ng inumin mo, yun yan. Pero, watch out lang guys kasi cold beverages lang on. Bagay niya ito sa Choco Fraps. Recommend na bumili kayo na vanilla sweet cream cold brew tapos ilagay nyo dito. Super ang sarap guys. Para kang fashion talaga. Kapag naglalakad ka sa mall, like ito yung iniinom mo ganon. Super ang gandang tignan kasi Blackpink. Kung kapwa blinks kita, alam mo ito. Alam mo yung nararamdaman ko kasi syempre blinks tayo. Ito yung ginagamit ko kapag nag-order ako ng mga cold beverages. Pero kapag hot, like white chocolate mocha, hindi ito pwede. Bakit nga babawal ang hot beverages dito sa merchandise ng Blackpink bago nilang ni-endorse na bagong collaboration nila with Starbucks? Dahil may tendency na yung plastic na made of neto, malalasahan niyo po. Bawal talaga siya. Nakasulat naman dito, meron siyang reminder na bawal siyang pang hot beverages, pang cold lang. I-recommend ko sa inyo, dapat ang ilalagay nyo lang dito is cold beverages only. Pag pupunta kayo ng Starbucks, bibigay nyo to, ipipresent nyo to, siguro may discount kayo, bibigyan kayo ng 5 pesos na discount or 10 pesos, depende kung ano yung orderin yung drinks. Yung Java Chip Frappuccino, pwede dito kasi cold beverages siya. Mainom, katulad ng pink drink. Yung pink drink, malamig yun. Pati yung black pink coffee drink. Yung coffee drink, pwede din dito. Kasi grande size po to. Kung mag-order kayo, kapag gamit nyo ang black pink, sabihin nyo grande size. Kasi ito, grande size. Hindi total or venti, grande size po siya. Kaya sa mga blinks na kinagamit ito, please collect them. Huwag nyo itatapon. Kasi magagamit nyo pa rin ito. Meron itong minus points kung baga bibili kayo with Starbucks kasi merchandise nila ito. Minsan nag-order ako ng frappuccino and tapos yung straw niya, papel, kapag sipsipin mo, alam mo yun, yung lumalambot, kaya ang pangit. Kaya kapag mag-order kayo, bumili kayo ng merchandise ng Starbucks, mas okay. Kasi yung bibili kayo, paulit-ulit kayo bumibili sa Starbucks, pero hindi nyo naman alam kung ano yung gagawin. Mas okay kung talagang lagi kang bumibili sa Starbucks na mainom, bumili ka ng merchandise like this. Para sa ganun makakatipid ka pa, tapos syempre maganda din yung yung pag-inom-inom mo. Let's go to the next category. We have the skincare. Kunti lang naman ang naging favorite ko dito sa skincare kasi medyo maselan kasi yung face ko sa mga beauty product. Pampaputi, pang-alis ng mga acne, ganyan. Prone to acne kasi tayo kasi oily skin tayo. Meron akong product dito na talagang favorite ko ay itong Bello Essentials ni Dr. Vicky Bello. Ang tawag dito is yung Bello Acne Toner. Ginagamit ko siya kapag meron akong nararamdaman na pimple sa mukha ko. Nakakatulong siya, promise. Hindi siya masakit kapag nilalagyan mo. Siguro meron lang yung bite, little effect niya, pero hindi naman masyadong masakit. Nakakatulong ito. Ito ang gagamitin mo kapag pagkatapos mo maghilamos. Toner, ilalagay mo siya sa face mo, lalo na kapag mayroong pimples. Then, ito yung susunod mong gagamitin, which is Bello Acne Pro Pimple Gel. Topic na siya maubos. Ang kagandahan nito guys is dermatology tested na siya and super ang ganda guys. Andito yung mga step niya kung paano gamitin. Andito, mababasa nyo sa likod. Pero depende sa inyo kung anong hiyangan nyo kasi syempre may sarili tayong skin tone. Hindi naman natin alam baka mag-react sa face ninyo. Pero kung mag-react man sa face ninyo ito, please stop using it para hindi masyadong, alam mo yun, kumate or something, mag-rashes, baka meron kayong allergy sa mukha. Hindi natin maiwasan yung ganun. And next, dun sa top favorites natin ngayong December dito sa skincare, itong Oxycure. Kabibili lang siya. Yes, kabibili lang siya sa Watsons. Oxycure, I'm not affiliated with Oxycure but super ang ganda lang kasi talaga. Ramdam mo yung effect sa mukha mo. Ramdam mo kasi nagiging fresh ka lagi at hindi tumutubo talaga yung mga pimples. Like kahit na-stress ka, oily face ka man, protected ka netong Oxycure. Protected ka dito sa Oxycure sa face mo kapag gagamit ka neto. Pero syempre, katulad ng sinabi ko kanina, meron tayo skin tone at hindi ko alam kung bagay sa inyo ito, kung hiyang sa inyo. I just recommend it. Itatry nyo lang, bumili kayo sa Watsons or sa 7-Eleven meron ito. Para sa akin, worth it naman kasi pang face at pang body na din siya. Para hindi ka naman problema, kabili na lang malaki or maliit. Depende kung ano yung mas prefer nyo. At itong Bello Essentials guys, mabili-bili din ito sa SM Department Store, sa Watsons, at hindi ko lang sure kung meron ito sa 7-Eleven. Yun lang naman yung ginagamit ko sa skincare kasi syempre
masyadong sensitive yung face ko, kaya yun lang ginagamit ko. Pupunta naman tayo sa next category natin, which is the technology. Ilan lang naging favorites ko sa technology ngayong December ay itong charger mula sa TikTok shop. 3-in-1 kasi siya. Bumili ako ng isa dahil super astig tignan. Then tatlo na siya. Alam niyo bakit? Kasi tatlo na siya. Meron siyang micro sa Android, meron siyang C-type, then meron siyang pang iOS, pang iPhone. Gustuhan ko siya kasi hindi lang naman yung itsura dahil super fast charging din, pero dapat wag niyong sobrahan dahil kapag nasobrahan ito, may pagkakataon na kapag lagi niyong ginagamit, na overuse, ganun. May tendency na kapag nag-charge kayo, hindi pala nag-charge, kundi nababawasan yung china-charge yung phone, diba? Na-experience nyo ba guys yun? Na kapag nag-charge ka, imbis na nadadagdagan, nababawasan. So it turns out na yung kuryente yung nag-charge imbis mo yung phone. Pwede nyo tong gamitin with power bank kapag lalabas kayo. Dapat, preferably guys, ito is gagamitin nyo lang ito kapag lumalabas kayo ng bahay, kapag meron kayong outing, kapag may mga vacation, kapag meron kayong mga occasion na pupuntahan, gamitin nyo ito. Pero huwag nyo dalas-dalasin na gamitin ito dahil baka ma-overuse. Kahit na mataba kasi yung charger, may tendency pa rin na uminit sa loob. Tapos kahit na nag-charge kayo, nababawasan pa rin. May recommend ko sa inyo na huwag nyong gagamitin everyday. Mas preferably pa rin na bumili kayo ng mga universal chargers na gagamitin nyo bago nyo to gamitin. Ito is pang emergency lang. Based on my experience kasi, for emergency lang talaga siya kasi nasubukan ko na ito na madalas kong ginagamit. Ano nangyari? Turns out, imbis na nag-charge, nababawasan. So yun. Next na favorite ko ngayong December is we have the Pocket Wi-Fi. Where have you been kapag wala kang Pocket Wi-Fi? Kung mahilig kang mag-data kapag pumupunta ka sa labas, why not? Bumili kayo nito, palubat na siya, kailangan ko na i-charge. Pocket size, talagang binubulsa mo lang, lagi mong dala. Depende pa rin sa inyo kung ano yung preferably nyo na gagamitin. Meron din kasi yung smart na Pocket Wi-Fi. Para sa akin, I will suggest this Pocket Wi-Fi na Globe dahil kahit saang sulok talaga, super ang lakas na signal. And magagamit din ito sa 4G and 5G areas. Kaya super magandang dalhin talaga. Next item is itong AirPods. Super ang ganda din nito. Meron ito, nabibili ito sa Lazada shop. And ang astig lang nito, AirPods talaga siya na Bluetooth. Ilagay mo lang dito tapos kukonect na sa phone mo. Automatic na siya once na pair siya. Malakas din yung bass niya. Hindi ko alam kung bakit naging favorite ko siya. Kasi meron naman yung ginagamit kong headphone. Nag-headphone ako, madalas ako gumagamit ng headphone. Naging bet ko siya kasi syempre, maliit siya, ang cute. Dalala mo siya kahit saan. Ibubulsa mo lang siya. Pwede mo na siyang gamitin ulit. Hindi katulad sa headphone na super ang bulky. Kailangan mo pang ilagay sa bag mo. Ito ilagay mo lang sa pocket mo. Pwede mo na siyang magamit. Yun lang naman yung technology. Let's go to foods and snacks. Alam ko guys na talagang hindi mawawala sa atin ang foods and snacks kasi super nagugutom tayo palagi, and para sa akin super gutom talaga ako. Naubos ko na talaga. Isa sa mga favorite ko is itong Whoopie. Cupcake siya. Mallows coated with chocolate. Super ang sarap nito. Mabibili ito sa kahit na anong store. 7-Eleven, mas prefer ko sa 7-Eleven dahil super mura lang nito. Kasi when you bite it, talaga mararamdaman yung marshmallow, ganon. Super ang sarap. Then next is itong hands. Aminin nyo guys, nung bata kayo, nung mga nasa high school, elementary pa lang, lagi ito yung baon ko. Kahit super ang tagal na nito, pero ang sarap pa rin. Pero recommend ko sa inyo is Chocomocho. Super ang sarap lang talaga niya. I-rate ko siya ng 9/10 kasi hindi siya masyadong matamis. Bagay-bagay siya sa snacks after eating food. Ito isasabay niyo itong Chocomocho. Ang sarap lang. The next na snacks na favorite ko is itong cheesecake. Sa mga 90s dyan, sa mga batang 90s. Alam niyo ito guys, Lemon Square na cupcake. Hindi ko siya matanggihan na bilhin sa market pag nakikita ako neto. Kasi kapag nagmamarket ako, nakikita ko ito, na-curious ako, shucks, ang sarap pa rin nito. Kaya bumili pa rin ako nito, sobrang sarap. Yun lang naman guys sa foods and snacks, and we have the movies and series recommendation. Lately, pinapanood ko itong Korean drama na ito. Kakatapos lang siya, yung Strong Girl Namsoon. Super ang ganda, fantastic talaga siya. Pero mas prefer ko pa rin na panoorin nyo yung Strong Girl Bongsoon.
para maintindihan niyo kung bakit nagkaganon siya. Panoorin niyo po siya. Available po siya sa Netflix. Yung Strong Girl Bong Soon, yung kila Park Bo Young at saka si Park Young Sik. Super ang ganda ng couple nila. Super ang ganda ng chemistry nila doon sa series na yun. Tas itong Strong Girl Namsoon na ito, binigyang buhay niya yung series ni Lee Yumi. Ang ganda na pagkakagawa niya. Super ang ganda. Kasi hindi ako mag-i-spoil pero super ang ganda ng series na to. The next recommendation, where have you been kapag hindi nyo pa napanoorin itong Korean series na to, is Alchemy of Souls. Super ang fantastic niya. Panoorin nyo muna yung season 1 guys before the ending. Para sa akin, 10/10. Ang ganda namang effects niya. Talagang ginising tayo ni Lee Jae-wook at Go Yeon-jung. Kasi sinasabi ko sa inyo, panoorin nyo na itong Alchemy of Souls. Available siya sa Netflix. Hindi ako mag-spoil. Kaya sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo na. The next i-recommend ko is yung Can't Buy Me Love. Available po siya sa Netflix. Kari-release lang po siya last month. And para sa akin, 10/10 ito. Is mga K-drama ampeg. Panoorin nyo na guys kasi ongoing siya. The next na re-recommend ko sa inyo is ito, Uncanny Counter. Ganda ng season 1 to season 2 hanggang sa ending. Like hindi mo talaga siya ine-expect. Ang daming plot twist na nangyari dito sa series na to. Kaya panoorin nyo na. Pero ang saya ko lang, mas nanaig pa rin ang kabutihan sa dulo. Kaya panoorin mo na kasi dito matetest si Ju Byung-kyo na gumanap bilang si Sumun. Matetest siya kung ano yung mas pipiliin niya. Next na favorite ko ngayong December is itong Nowhere na movie. Kahit Spanish yung movie, super ramdam mo yung eksena. Hindi ko in-expect na matatrap siya sa isang container, dun siya mga anak. Like, where have you been kapag hindi mo napanood ito? Hindi ko alam kung based on a true story ito, pero super naiyak ako. Kasi sa ending, grabe yung plot twist. Hindi ko na siya i-spoil, pero para sa akin, super worth it. Kahit na namatay yung asawa niya, diba? Dahil nahuli siya sa isang container kasi pinilit niya yung sarili niya na sagipin yung asawa niya, buntis niya yung asawa niya, diba? Pinuntahan niya, kaya yun, nahuli. Kaya panoorin nyo guys sa ending, super worth it. Akala ko talaga sad ending. Kaya panoorin nyo na lang kasi ayaw ko mag-spoil. Available po siya sa Netflix. Sa category natin, we have yung Spotify recommendation. Wala naman ako masyadong i-recommend sa Spotify dahil ang recommend ko lang naman, katulad that, yung Blackpink, yung BTS na album, then yung Twice na album. Lahat po doon, covered niya po lahat ng songs na pinapakinggan ko. Ano naman yung may re-recommend ko as of now. So yun lang guys, yung content natin for today. And sana dito sa recommendation na to, nakatulong sa inyo. Thanks for watching this video. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas guys and Happy New Year. Happy prosperous New Year po sa inyo, okay? So thank you very much for watching this video. Encourage one another and build each other up. See you guys on my next vlog. Bye-bye! Now when I travel around